Good morning, class. So, ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa konteksto ng mga isyung pang-ekonomiya. Partikular sa isyu ng kahirapan. Para sa kaugnay na paksa, ang focus ng ating talakayan ay nakatuon sa indikasyon, sanhi at bunga ng kahirapan. So, sa bahaging ito ng ating talakayan, pag-uusapan natin ang isa sa mahalagang suliraning kinaharap. Actually, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng maraming bansa sa buong mundo. Yun ay ang kahirapan. So, tingnan muna natin kung ano ba ang kalagayan ng kahirapan sa Pilipinas. So, base sa ating slide, ang Pilipinas ay may humigit kumulang 119 na milyong tao. At maraming Pilipino daw ang nakararanas ng kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay ng kita or ang tinatawag nating income inequality. So mas ramdam ang kahirapan sa mga geographically isolated areas o sa mga malalayong lugar. So batay sa impormasyon, patuloy na dumadami yung populasyon ng Pilipinas at daan-daang milyon, daang milyon ang mga Pilipino. Ngunit kasabay ng paglaki ng populasyon ay may mga hamon, na matiyak na lahat ay magkakaroon ng sapat at pantay na pagkakataon para magkaroon ng magandang buhay. And marami pa ring mga Pilipino ang nakararanas ng kahirapan at yung hindi pantay na pagkakataon ng kita o yan ay yung tinatawag na income inequality. Ibig sabihin, may malaking pagkakaiba sa halaga ng kinikita at yamang tinatanggap ng iba't ibang bahagi ng lipunan. So halimbawa, maaring ang isang pamilya, ay may sapat na kita para sa pagkain, sa edukasyon, sa tirahan, at sa iba pang mga pangangailangan. Samantalang yung ibang pamilya, kailangang pumili kung pagkain ba, kung pamasahe ba, gamot, pag-aaral, kung anong uunahin. So mapapansin din na mas ramdam daw ang kahirapan sa mga tinatawag na geographically isolated areas o yung mga malalayong lugar. Dahil malayo ang mga ito sa sentro ng benepisyo, maaring mas mahirap yung access nila sa paaralan, sa ospital, sa trabaho, at sa iba pang mga oportunidad. Kaya mahalagang maunawaan natin na ang kahirapan hindi lamang siya tungkol sa kakulangan ng pera. May kaugnayan din ito sa kakulangan ng pagkakataon. Pagkakataon. Yung opportunities. Okay, tingnan natin ngayon kung ano ba yung naging pagbabago sa antas ng kahirapan. So ayon daw sa Philippine Statistics Authority or PSA, ang 2021 poverty rate ay 18.1% o humigit kumulang 19.99 na milyong Pilipino. At bumaba daw ito mula sa 49.2 noong 1985. So ipinapakita nito ang pag-unlad daw. Ngunit nananatili pa rin ang suliranin ng kahirapan. So, batay dyan sa datos, yun yung nakasaad sa Philippine Statistics Authority. Kung ikukumpara daw, makikita na malaki yung binaba noong 1985, mula noong 1985. At ipinapakita nito daw na may naging, hakbang yung pamahalaan at iba pang sektor para mabawasan yung kahirapan. Pero, class, mahalagang tandaan na yung pagbaba ng poverty rate, hindi ibig sabihin na tuluyan na talagang nawala yung problema. Kung milyon-milyon pa rin yung mga nakararanas ng kahirapan, 'di ba? Na-experience natin 'yan, nangangahulugan na meron pa ring mga pamilya ang nangangailangan ng tulong at ng oportunidad. Halimbawa, maaring may mga programang nagbibigay ng trabaho o financial assistance, ngunit
Kung pansamantala lamang ang trabaho at hindi naman sapat yung sahod, maaring bumalik pa rin yung isang pamilya sa sitwasyon ng kahirapan. Kaya, ang tunay na hamon ay hindi siya tungkol dun sa kung paano natin babawasan yung bilang ng mga hirap, kundi paano natin bibigyan ng pangmatagalang oportunidad yung mga tao para makaahon sa kahirapan. Ito na yung sinasabi kong long term na solution, hindi yung mga band-aid solution. Okay, ngayon tingnan natin yung hakbang laban sa kahirapan. So dito naman, marami tayong makikitang may tatlo na binigay na hakbang. Dahil isang malawak na suliranin, of course, yung kahirapan, kailangan din ng iba't ibang hakbang para masolusyonan o matugunan ito. So dito sa slide, baka kita natin yung tatlong mahalagang larangan, yung edukasyon, infrastruktura, at paglikha ng oportunidad sa trabaho. Una, yung sa edukasyon. Napakahalaga ng edukasyon dahil nagbibigay ito ng kaalaman at kasanayan na maaring magamit upang makahanap ng mas maayos na trabaho at makapagsimula ng sariling kabuhayan, di ba? Kaya nga kayo nag-aaral. Pangalawa, yung infrastruktura, kapag may maayos na kalsada, na tulay, transportasyon, internet, ano pa ba? Health facilities, mas nagiging madali para sa mga tao, para sa atin na makakuha tayo ng serbisyo at makilahok sa opportunities sa economy. At yung panghuli, yung paglikha ng oportunidad sa trabaho, hindi kasi hindi sapat na sabihin natin kailangang magtrabaho ng mga tao. Ang kailangan ay yung disenteng trabaho, and then sapat na sahod at oportunidad na naaabot ng mga mamamayan o ng mga tao. Halimbawa, kung may bagong negosyo o kaya industriya sa isang lugar, halimbawa dito sa Pasakaw, maari itong lumikha ng trabaho para sa mga tao, para sa mga residente, para sa mga Pasakeños. Ngunit, magiging mas pakipakinabang siguro ito kung yung mga lokal na mamamayan ay may sapat na kasanayan, skill, para makapagtrabaho rito. So, kaya ang nagiging paglaban sa kahirapan, hindi siya nangangailangan ng sabay-sabay na pagkilos sa iba't ibang larangan. Nangangailangan siya ng sabay-sabay na pagkilos sa iba't ibang larangan para, kumbaga, lahat ay mabibigyan ng pagkakataon. Ngayon, tingnan natin naman yung mga hakbang laban sa kahirapan. So, ang hamong kinahaharap daw, karamihan ng proyekto ay nakatuon sa urban areas, cities. Mataas ang populasyon na lugar. At sabi pa dyan, ang isa pang hamon, mas kaunti ang oportunidad sa liblib na komunidad. So, bagamat may mga hakbang na ginagawa upang labanan yung kahirapan, meron pa rin mga hamon. So, nabanggit na nga, sa mga urban areas, maraming negosyo at oportunidad sa trabaho, ngunit maari ring mataas yung gastusin, 'di ba? Yung lifestyle sa pamumuhay at maraming tao yung naghahanap ng trabaho. Samantalang sa rural areas, sa probinsya, sa mga kanayunan, maaring mas konti yung opportunity. Saan? Sa trabaho, sa negosyo, and sa iba pang mga serbisyo. And nabanggit din dyan, yung isa pang hamon ay yung malaking populasyon, na kailangan ng paghatian ng limitadong oportunidad. Halimbawa, kung kokonti lang yung available na trabaho, pero napakarami yung naghahanap ng trabaho, hindi lahat ay magkakaroon ng opportunity. So meron ding hamon, na ang oportunidad ay dapat nakararating sa maliliit o malalayong community. Hindi lamang dun sa mga lungsod or sa mga city. Dito natin makikita kung bakit importante o mahalaga yung pantay na access. Kasi hindi sapat na mayroong paaralan lang, na may ospital o may
o trabaho sa bansa. Ang mahalaga ay ma-access ba ito ng lahat ng nangangailangan? So that's the question. Ano po? So ngayon, tingnan naman natin yung nabanggit dun sa may unang bahagi, yung tungkol sa income inequality o hindi pantay na kita. So ano ba yung income inequality? So sabi dito, ito ay hindi pantay ang paghahati ng yaman ng bansa. So ayon sa Asian Development Bank, top 1% ng kumikita ang nakakakuha ng 17% ng kabuang kita ng bansa. So ano to yung mga pinakaano lang, mayayaman, 50%, ang liit-liit ng 1% ha, and yung 50% naman pinakamababang kumikita ang naghahati sa 14% lamang ng kita ng bansa. So, ibig sabihin, ano po, batay dyan sa datos, malaking bahagi ng kita na pupunta saan? Sa pinakamataas na bahagi ng populasyon. Habang mas maliit na bahagi naman ang napupunta dun sa mga pinakamababang bahagi. Para mas madali nating maunawaan, isipin natin, may isang malaking cake na kumakatawan sa buong kabuang kita ng bansa. Kung ang malaking bahagi ng cake ay napupunta dun sa iilang tao at maliit lamang na bahagi ang natitira para sa mas nakararami, magkakaroon tayo ng hindi pantay na distribusyon. So hindi naman ibig sabihin nito na masama agad ang pagkakaroon ng malaking kita. Ang problema kapag hindi pag ang problema ay kapag ang hindi pagkakapantay-pantay ay nagiging na siyang hadlang upang magkaroon tayo ng sapat na edukasyon, trabaho, kalusugan, at iba pang mga oportunidad, yung mga nasa mababang kita o yung mga sinasabi natin na class D and E of the society. Kaya kailangan or mahalagang pag-aralan itong income inequality dahil maari itong maging kaugnay ng pagpapatuloy, ano po yung continuous na poverty or kahirapan. Ngayon, tingnan natin yung poverty incidence rate. Ano ba tong poverty incidence rate na nabanggit din sa unang bahagi? So pag sinabi nating poverty incidence rate, ito yung bahagdan o porsyento, ano po? Bahagdan ng populasyon na hindi sapat ang kita upang matugunan ang pangunahing pangangailangan. So, ang poverty incidence rate, ano po, um, sa madaling salita, ginagamit ito para malaman natin kung gaano kalaki ang bahagi ng population na nakakaranas ng kahirapan. Halimbawa, kung sasabihin natin 18% ang poverty incidence, nangangahulugan itong may malaking bahagi ng populasyon na kabilang sa mga pamilyang hindi sapat ang resources upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan, yung basic needs, ayon sa pamantayan ng ginagamit natin sa pag-measure or pagsukat ng poverty incidence. So mahalaga yung ganitong datos dahil hindi natin maaring masolusyonan yung isang problema kung hindi natin alam kung gaano kalawak. Ano po yung sakop nito? So sa pamamagitan ng poverty incidence rate, masusubaybayan natin kung bumababa o tumataas yung antas ng kahirapan sa ating bansa. Okay. Tingnan natin yung batayan ng pamahalaan. Ano po? So sabi dyan, ginagamit upang masukat ang kalagayan ng kahirapan. Ito daw ay tumutulong sa paggawa ng mga programa at ng polisiya. So halimbawa, kung makikita sa datos na mataas ang poverty incidence sa isang partikular na lugar, maaring kailanganin doon yung mas maraming programa sa trabaho, sa edukasyon, sa kalusugan o sa kabuhayan. So nakakatulong yung datos para masukat kung naging epektibo
yung isang programa ng pamahalaan. Halimbawa, nagpatupad yung pamahalaan ng sabihin natin isang livelihood program. And then after uh, ilang taon, after some years, maaring tingnan yung iba't ibang socio-economic indicators para malaman kung nagkaroon ba ito ng positibong epekto sa kalagayan ng mga pamilyang nandoon. Kaya, yung statistics, ang statistics, hindi lamang siya numero na nakikita natin sa isang report. Yung bawat numero na yun ay kumakatawan sa buhay, sa totoong buhay ng tao. Hindi lang siya number, class. So sa likod ng percentage na binabanggit ng or nire-report ng pamahalaan, maaring may isang pamilya, may isang bata, may isang worker or community na nangangarap na magkaroon ng syempre ng mas magandang buhay, 'di ba? Isa tayo doon. I think kasali tayo doon. Ano po? So ngayon, dito tayo tingnan natin ngayon yung indikasyon ng kahirapan. Ano ba yung mga patalandaan na ang isang tao ay kabilang sa kahirapan? So sabi diyan, mababang kita, kakulangan sa trabaho, limitadong akses sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan, kakulangan ng pangunahing pangangailangan. So, kabilang kabilang dito yung mga nabanggit. Actually, marami pa yan. So, iilan lamang to. Halimbawa, yung isang pamilya, walang sapat na kita upang regularly makabili sila ng food, ng pagkain, makabayad ng kuryente, ng tubig, makapagpagamot kapag may nagkasakit sa pamilya. It's an indication na matindi yung kahirapan na-experience nila. Ngunit, mahalaga din na tandaan na hindi lang natin dapat tingnan yung pera. Kasi, maaring mababa yung kita ng isang pamilya pero may access sila sa mga pangunahing serbisyo. Samantalang, yung ibang pamilya na maaring may kaunting kita pero napakalayo. Saan? Sa paaralan, sa ospital, o sa iba pang serbisyo. Kaya, mas malawak dapat yung pagtingin natin sa kahirapan. Hindi lang siya magkano ang pera. Hindi lang yun yung tanong. Dapat ding itanong, ano yung mga oportunidad at serbisyong maaring ma-access ng mga tao. So, kabilang yun doon. Ngayon, tingnan natin ano ba yung mga sanhi ng kahirapan. So, ang pangunahing dahilan daw, kawalan ng sapat na trabaho, mababang sahod, hindi pantay na oportunidad, kakulangan sa edukasyon, kakulangan ng serbisyo sa mga malalayong lugar. So, una, yung kawalan ng sapat na trabaho. Kung wala kasing trabaho, di ba? Yung isang tao o kaya hindi regular yung kanyang pinagkakakitaan, mahihirapan siyang matustusan yung needs niya at ng kanyang pamilya everyday. Pangalawa, mababang sahod. May mga taong nagtatrabaho pero hindi pa rin sapat yung kinikita upang matugunan yung kanyang mga pangangailangan. Pangatlo, hindi pantay na oportunidad. Hindi lahat ay nagsisimula sa same situation or sa parehong kalagayan. May mga batang lumalaki na madaling na-access yung mga magagandang paaralan, yung serbisyo ng pamahalaan, habang ang iba, kailangan nilang maglakad ng malayo o gumastos ng malaki upang makuha yung same service ng iba. At ang panghuli, kakulangan ng serbisyo sa mga malalayong lugar. Kasi kapag limited yung access sa healthcare, sa education, at sa iba pang serbisyo ng pamahalaan, nababawasan din yung pagkakataon or yung opportunity ng tao na mapabuti yung kanyang
kalagayan. Kaya makikita natin na yung kahirapan, napakarami niyang sanhi. Actually, hindi lang din yan. Ano po, yan ay ilan lamang, yan yung mga pangunahin. Maraming sanhi at kadalasan magkakakonek o magkakaugnay ito. Ano po? Ngayon, tingnan natin ano ba yung bunga ng kahirapan, partikular yung epekto nito sa mga mamamayan. So may malnutrisyon, pagtaas ng unemployment, mabagal na pag-unlad ng komunidad at limitadong oportunidad sa buhay. So una, malnutrisyon. Ano po? Maaring humantong sa malnutrisyon, of course, ang kahirapan. Kasi kapag hindi sapat yung kita ng pamilya, maaring hindi din sapat o hindi balanse yung pagkain na iniibibigay sa mga miyembro ng pamilya. Pangalawa, pagtaas ng unemployment. Ano po? Or kawalan, pag sinabi nating unemployment, kawalan ng trabaho. Lalo na kung limitado ang oportunidad sa isang lugar. Pangatlo, yung maari itong magresulta na sa mabagal na pag-unlad ng komunidad. Halimbawa, kung maraming pamilya yung walang sapat na kita, mas konti rin yung kanilang kakayahan na gumastos para saan? Para sa negosyo, sa edukasyon, at iba pang pangangailangan. So walang magfa-flourish, walang masyadong kaunlaran sa isang community, lalo na yung sa mga negosyo. At yung panghuli, limitadong oportunidad sa buhay. Isipin natin, halimbawa yung isang bata ng matalino, tapos masipag pa siya. Pero kailangan niyang huminto sa pag-aaral dahil wala nang pangtustos, wala nang pera para sa kanyang mga needs, para sa kanyang mga pangangailangan. So makikita natin na yung kahirapan, maari siyang makaapekto hindi lang sa kasalukuyan na yung current na situation ng isang tao, kundi pati na rin dun sa future na hinaharap or dun sa oportunidad sa hinaharap. Ngayon, ano naman ang bunga ng kahirapan? Partikular yung epekto nito sa ating bansa. So una, paglala daw ng income inequality at pangalawa, hamon sa ekonomiya at sa lipunan. So hindi lang yung tao at yung pamilya yung naapektuhan ng kahirapan. May epekto rin to sa ating buong bansa. So una, paglala ng income inequality. So kapag hindi pantay ang access sa trabaho, sa education at sa iba pang oportunidad, maaring lalong lumaki yung agwat o yung gap sa pagitan ng mga mayayaman at ng mga mahihirap. Ano po? And pwede din tong maging hamon sa ekonomiya at sa lipunan. Yan na yung pangalawa. Halimbawa, kung maraming mga tao ang walang sapat na kita, maaring limitado din yung kanilang kakayahan na bumili ng mga products at ng services, di ba? Maari itong maging maari itong makaapekto dun sa quality ng kanilang kalusugan at ng edukasyon. Kaya, yung kahirapan, hindi problema, hindi problema ng isang grupo lamang. Kapag may malaking bahagi ng populasyon na hindi nakakatanggap ng sapat na oportunidad, buong bansa yung maaring maapektuhan. So dito natin makikita kung bakit kailangang um, bigyan ng atensyon o dito natin makikita na kung bakit kailangang pagtulungan ng pamahalaan, ng private sectors, at ng mga tao mismo, tayo, yung paglutas ng kahirapan. Ano po? So dagdag pa dito, sabi dyan, ang kahirapan ay hindi lamang kakulangan daw ng pera, kundi kakulangan din ng oportunidad. So isipin natin yung isang bata, sabi ko kanina, na gustong mag-aral pero wala siyang sapat na access sa pamahalaan, sa paaralan, sa paaralan. Isipin din natin, yung isang tao na gustong magtrabaho ngunit walang available na trabaho sa kanilang lugar. O kaya naman yung isang pamilyang nangangailangan ng
serbisyong medikal, pero napakalayo sa health facility o sa ospital. So makikita natin na maaring magkaroon ng pera ang isang tao sa isang pagkakataon. Ngunit kung wala siyang access sa education, sa trabaho, at sa mga importanteng serbisyo, mahihirapan pa rin siya na magkaroon ng pang matagalang pag-unlad. Kung mahalaga yung pantay, kaya mahalaga na yung pantay na access sa education, sa trabaho, at sa mga serbisyong panlipunan. At dahil maraming dahilan yung kahirapan na nabanggit natin kanina, hindi rin ito malulutas ng iisa lamang na solusyon. Kailangan sama-sama yung pagkilos ng pamahalaan, ng community, ng mga private sector at tayo mismong mga tao. Ngayon, sa puntong to, may mga iiwan akong tanong. Na maaari niyong pagnilayan batay sa ating tinalakay. Ano-ano kaya yung mga dahilan ng bahagyang pagbaba ng poverty incidence ng bansa kumpara dun sa nabanggit na date? Bakit sa tingin nyo, sa kabila ng pagbaba ng poverty incidence ng bansa, bakit marami pa ring nananatiling mahirap sa Pilipinas? Ano kaya sa tingin nyo yung mga sanhi? And then, ano-ano yung bunga ng kahirapan sa pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa? So yan mga iiwan kong tanong. Napagnilayan nyo, you reflect kung ano ba sa tingin nyo yung mga sagot sa mga tanong na to. Sa dakong ito, tingnan natin ano na yung mga programa ng pamahalaan sa pagtugon sa kahirapan. So sabi dyan, ayon daw kay House Speaker Representative, yung former Speaker, Martin G. Romualdez, maraming programa ang pamahalaan upang tugunan ang isyu ng kahirapan. Kabilang na dito ang mga sumusunod: Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps, which I think marami din sa inyo dito yung kasali. Pagkakaroon ng PhilHealth coverage para sa bawat Pilipino sa pamamagitan ng Universal Health Care Act of 2019. So unahin natin yung sa 4Ps. Ang layunin actually ng 4Ps, tulungan yung mga qualified na mahihirap na pamilya at suportahan yung kanilang mga anak, partikular sa larangan ng education at ng kalusugan, alinsunod dun sa kondisyon ng programa. Yun yung main purpose or layunin ng 4Ps. Kaso minsan, this is a sad reality, minsan yung nakukuha ng ilang mga miyembro ng 4Ps, anong ginagawa? Yung nakukuha, hindi naman talaga na ibibigay dun sa layunin nito tungkol sa edukasyon o kaya naman ay sa kalusugan. Pero ang iba, sa maling paraan ginagamit yung pera. Ang iba, sa gambling, 'di ba? Pinangsusugal, pinambibisyo, yun yung mahirap. Sana hindi ganon yung kahinatnan ng programa. Pangalawa, yung universal health care. Mahalaga kasi na yung, mahalaga, very important na magkaroon tayo ng universal health care. Kasi yung pagkakasakit, maari siyang maging malaking gastusin. Actually, hindi siya malaking gastusin siya ng isang pamilya. Pero kung mas na-access ang serbisyong pangkalusugan, nababawasan yung panganib na lalo pang malubog sa kahirapan yung isang pamilya dahil sa gastusing medikal. So makikita natin na yung pagtugon sa kahirapan, hindi lang siya tungkol sa pagbibigay ng pera. Hindi lang siya dapat dun sa ayuda. Very important na mabigyan ng suporta para mapanatili ang kanilang mga anak sa paaralan
at magkaroon ng access sa serbisyong pangkalusugan. 'Di ba? Paulit-ulit nating sinasabi, yung long-term solution, yun yung importante. So sa ganitong paraan, itong mga programa, ano po, ay maaring makatulong hindi lamang sa kasalukuyan na pangangailangan, kundi pati sa pagbuo ng mas magandang oportunidad para sa hinaharap. 'Di ba? Marami na ngayon, for example, yung mga four-piece member na nakapagpatapos na ng mga mag-aaral tapos ngayon may trabaho, nakakatulong na. Ano po, nakakatulong na sa kanilang mga pamilya. So ngayon, tingnan naman natin ano po yung dagdag na programa ng pamahalaan sa pagtugon sa kahirapan. Pagtataguyod daw ng mga kooperatiba, libreng pag-aaral sa kolehiyo, pagbibigay ng pinansyal na tulong. So, sabi dyan, ano po, yung paraan. Ano po, yung mga paraan ay hindi lang again tungkol sa pagbibigay ng pera. So, isa rito, ano po, pagpapatatag at pagpapalakas ng mga kooperatiba. Ano tong mga kooperatibang ito? Sa kooperatiba, maaring magsama-sama yung mga miyembro upang magkaroon ng mas maayos na akses saan? Sa puhunan, sa produkto, serbisyo o iba pang oportunidad. Ano po, minsan may mga yung mga livelihood, ano po, programs, tapos nakikipagtulungan sa mga cooperatives. And then, ito very important, yung libreng pag-aaral sa kolehiyo. Kung naaalala ninyo, ito yung panukala ni Bam Aquino na naaprubahan. Ano po, yung mga state universities and colleges, makakapag-aral na kayo ng libre, walang bayad sa mga SUCs. Ano po? So, sabi dyan, para sa mga kwalipikadong estudyante sa mga pampublikong edukasyon, may libre ng pag-aaral sa kolehiyo. Malaking tulong, napakalaking tulong ito dahil yung gastos sa edukasyon ay maaring maging hadlang sa pagpapatuloy ng pag-aaral, 'di ba? Before, magsa-stop na kasi wala nang pang-tuition daw. So ngayon kaya na, makakapag-aral na sa kolehiyo, makakapagtapos na ng pag-aaral ng 4-year course dahil libre na yung kolehiyo. So meron ding ano po, tungkol sa pagbibigay ng pinansyal na tulong o sa tingin ko yung mas kilala to sa tawag na ayuda. Ano po? Pero class, napakahalagang maunawaan natin na ang mga programang ito, ano po, bahagi lamang siya ng malawak na solusyon. Ang pangmatagalan na paglutas ng poverty ay nangangailangan ng edukasyon, ng disenteng trabaho, sapat na kita, accessible na serbisyong pangkalusugan, infrastructure, and pantay na oportunidad. Ano po, so yun. Hindi lang siya ayuda. Hindi lang siya tungkol sa pagbibigay ng pamahalaan ng pera. At bilang pangwakas, ano po, na mensahe dito sa ating talakayan tungkol sa isyu ng kahirapan, ang paglaban po sa kahirapan hindi lang responsibilidad siya ng isang tao o ng isang ahensya o ng pamahalaan. Ito ay responsibilidad ng buong lipunan. Kasali tayo doon. Kaya, kung magkakaroon ng pantay na pagkakataon, sapat na suporta, at sama-samang aksyon o pagkilos, mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng pagkakataong makaahon sa kahirapan. Sana kasali tayo doon. Tandaan natin, ano po, ang tunay na pag-unlad hindi lamang nasusukat sa pagyaman ng bansa, kundi sa pagkakaroon ng pagkakataon ng bawat mamamayan na magkaroon ng maayos, na marangal, at makabuluhang buhay. Ano po? So we'll end with this one.
Ano po, um, I hope you learned something. If you have question, you may just send it po sa GC regarding this topic. So thank you, and I hope you learned something for today.